May nag-solve ba ng ano? Okay, wait lang. Di Vernaling. Dalawa pala ang mahal dito. Vern, Vern, Vernaling ba? Okay, so ano yung FU? Negative ba? Positive? Sino tumasa kamay? Si Krisa. Camacho. Ang na-compute ko po is negative po. Okay, negative. So anong gagawin? Kung negative yung ah, f of xu tsaka positive yung f of xl. Tapos ano pa yung isa? Kailangan natin i-solve din yung f of xr. xr1. Positive ba yun o negative din? Camacho, ikaw na rin ang sumagot nun. Part na yun. Wait lang po. Okay. So, dito, so kailangan natin malaman kung yung f of xr, dahil ang f of xr natin, ang initial nating estimate ay 15.5. Anong f of xr? Positive or negative? Nasa negative din po. Negative din. So, if this one is negative din, so alin kaya yung papalitan natin? So, sabi natin kanina, kailangan nating evaluate yung f of xl times f of xr. 1. At saka yung f of xu at f of xr. 1. So, tingnan natin. Pag yan ay, kung alin dyan ang less than 0. So, mapapansin nyo, yung f of xu at saka f of xr, that will be positive. So, ibig sabihin, nasa pagitan ng nasa pagitan ng xl at saka ng xr, yung true value natin o yung root. Diba? So, kasi positive yung f of xl, tapos negative yung f of xr. So, it means that, anong sunod na gagawin? Anyone? Na-identify na natin that this is the case. So, yun ang case natin ngayon. F of xl um, times f of xr is less than 0. Tapos, ito ay hindi. So, anong sunod na gagawin? Anyone?